Yan nga talaga tong si Claire Castro. Akala ko mong ano yan. Pagka nagpakalat ng pekis, di ba, kinakasuhan, sinasampahan ng kung anong-anong kaso dyan sa House of Representatives, di ba? Ganyan yung libangan ho nila dyan eh. Ngayon, sinasabi mo, itong si VP Sara, peddler ng fake news. Ba't di yung sampahan ng kaso, di ba? Paano ka talaga manakasapin siya mong si Franz Castro? O yun, yun ho ang yun ho ang pinaka-latest na survey dyan sa Pulse Asia. Rekta na ho tayo dito kay Bangag. Makiki-update ho tayo sa mga kabagagan nitong si Marcos Jr. Ha? Ano na naman ho kayang trip nitong mama na to? Pakinggan natin. Pinapababa na natin ang halaga nito. Nako. Natupad na po ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price. Nagsagawa na rin tayo ng Rice for All. Makakabili ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 43 pesos kada Ano nangyari doon sa 20 pesos na bigas? kilo Yun ang sa sagutin mga mo. kadiwa. Ngunit, Ngunit, pagkatapos ng eleksyon, dahil pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito, dahil po baka gamitin sa Bukayig kampanya. Kaya ang ginawa namin, pinaubaya muna namin sa COMELEC yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulaan na po natin, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling Kadiwa site. ang problema, Brad, hindi nyo napababa ang presyo ng bigas. Hindi nyo napababa. Ha? Sinalo lang ng pamahalaan yung sobra doon sa 20 pesos. Ngayon, nakita yun ng COMELEC para kahit pa paano ipakita ng COMELEC na hindi siya ika nga bias. So, pareha siya dito sa mga kaganapan na to. Niya na ho, pinigilan niya ho yung bulk buying sa pamamagitan ng 20 pesos na bigas. Ang mga benepisyo ng 4P, mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent, sa tulong ng mga LGU, uumpisan po natin sa Visayas to. At Meron pang taga-chat. Magkano kaya yung bayad nitong si Bangag sa mga taga-chat niya na yan, di ba? Meron nung siyang taga-chat eh. Naku-curious tayo. Kasi kung yung mga kababayan nating nasa normal na kaisipan, kailanman ho hindi sila magchat-chat na BBM. Wala hong magchat-chat ng BBM ngayong mga panahon na to. Sa mga sa mga development, sa mga kapalpakang ginagawa ng administrasyon. Kailanman hindi ho tayo makakarinig ng mga Pilipino na nasa tamang katinoan na magchat-chat ng BBM. Pagka narinig nila nagsalita, yang mama na yan. Dito tayo, rekta tayo dito kay Ate Claire. Para mas masaya, ilagay ko lang dito yung ito resulta ng Pulse Asia. Para naman na pag nakita ito ni Auntie Claire, ika nga masaya siya. Makita niya itong si Tatay Digong. Siniraan nila lahat-lahat. Pinatapon na nila dyan sa dahig na Netherlands. Sinukot na nila, kinidnap na nila. Walang humpay ang paninira kay VP Sara. Itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, 83% sa pinaka-latest na survey ng Pulse Asia diyan sa Davao City. Palakpakan ho tayo. Ito, rekta ho tayo dito kay Auntie Claire. Game. May we remind everyone for with our Balita ko, hindi ko na nakikita itong si itong si Ma'am Eden. Itong si Ma'am Eden Santos, wala na ho siya dito sa Malacanang. Ano yun kryptonite ni ni Claire Castro pag nandiyan si Ma'am Eden Santos, sigurado maaaning. Naaaning ho itong si Claire Castro doon sa mga tanong nitong si Ma'am Eden Santos. Game. one question, one follow-up setup. First question, Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. From your previous briefing, sinabi niyo po na sa kanya pala nanggaling ang Ayun, si Ma'am itong si Ma'am Eden, ang aking labidabs. Labidabs natin. Labidabs natin yan. Ay. Isa sa ating mga crush yan. Si Ma'am Eden. Ano tayo sa kanya? Grabe. Pagka talaga matalas ka, talagang gumaganda ka di ba? Pero kahit na anong ganda mo, kung wala kang talas, nagmumukha kang anga. Itong si Ma'am Eden, ang ganda-ganda niya sa paningin ko. Ma'am Eden, tuloy-tuloy lang yan
Ikaw lang inaasahan namin diyan sa Malacanang yung mga kasama mo diyan puro bayad na ata Fake yung news mga referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. With that po, wala po bang plano ang Marcos administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNP, CIDG kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers? Sa ngayon po, wala pa po. Wala po. Akala ko pa masama fake news. Pambira pagka nga naman na tinamaan ka ng mga bangag. Yan nga talaga tong si Claire Castro. Akala ko kung ano yan. Pagka nagpakalat ng fake news, di ba, kinakasuhan, sinasampahan ng kung anong-anong kaso dyan sa House of Representatives, di ba? Ganyan yung libangan ho nila dyan eh. Ngayon, sinasabi mo, itong si VP Sara, peddler ng fake news. Ba't di yung sampahan ng kaso, di ba? Paano ka talaga manakasapin siya mong si Franz Castro? Thank you. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Walang follow-up? USEC yesterday, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the grounds of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Palace statement, please. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero iniulit po natin, ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Teka lang! Walang niya ka! Hindi ka congressman, hindi ka ba't ikaw nagdidesisyon? Ang sagot dyan, dahil merong separation of power, merong co-equal branch, ika nga, hindi kayo pwede magsalita ng ganyan na walang basyan o kung ano pa man. Ang sagot lang dyan, hayaan nyo ang House of Representatives. Prerogative nila yan. Hayaan nyo sila kung anong desisyon nila dyan. Walang kinalaman dyan. Ang rene-respeto yan. Anak ng toko, ang dami mo sinasabi. Ulitin ulit natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay gumaganap lamang ng kanilang katungkulan. At ang batas ay pinapairal, pati na po ang kanilang commitment sa Interpol. Kung mayroon mang sariling interes patungkol dito, na naisin pa ba nila na hindi sundin ang batas, hindi ipagpatuloy ang commitment o talikuran ng commitment sa Interpol para sa mga taong inaakusahan ng crimes against humanity. Yon ang pinakamalaking kalokohan. Na pagka hindi tayo tumalima doon sa diffusion notice, hindi red notice diffusion notice ng Interpol, tinatalikuran na natin ang ating obligasyon. Hindi malaking kapeknyusan yun. Iyon ang kapeknyusan ni Marcos Jr. na kailangan nating sagutin niya ang diffusion na yan. Si Tebes, mag-iisang taon na ata yung red notice niya, di pa rin napapauwi. Kasi sinusunod yung due process. Ang Timor-Leste, di ba, hindi kasama na yung Interpol. Kasama! Bakit hindi pa napapauwi dito si Tebes? Kasi may due process. Ang sa atin, kinidnap si Tatay Digong. Anong obligasyon? Loko-loko! So muli, maliban po sa ginagawa po ng Duterte Youth Party List patungkol po dito, mas maganda rin po bilang mambabatas, makagawa sila na mas maraming batas. Follow-up question, Ivan Mayrina. Election na po sa Lunes, USEC. Ultimately, ang impeachment po ay numbers game. Have you spoken to the President about this impeachment complaint? And does he remain confident that he will continue to have the numbers to keep him safe from an impeachment for the rest of his term? Sa ngayon po ay hindi pa po nababasa ng buo ang sinasabing impeachment at wala pa po tayo masasabi patungkol po dyan. Pero muli inuulit natin kung ano man po ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon, yan po lahat. Tanong, gusto niyo ho bang magdire-diretso yung impeachment na yan? Ihalal nyo ho yung mga congressman na nasa tamang katinuan. Okay? Ihalal nyo ho yung mga congressman nyo sa mga distrito nyo na alam nyo na hindi magiging aso ni tambaluslos. Ang hirap kasi yan eh. Diba? Karamihan kasi mga pagka napunta na dyan sa House of Representatives, pagka pinakitaan na ng ayuda, nagiging dollar sign yung mata eh. Diba? Naging ibang anyuho sila eh. Diba? Yun ang problema natin. Pero kilatisin nyo na lang ho. Pagka yan, medyo nakita nyo maprinsipyo, malamang sa malamang, hindi yan magpapakaaso. Kaya yan ang inyong boto. Halimbawa, sa Pampanga,
ano ba to? 3rd District. 3rd District ng Pampanga. Yung anak ni Dong. Laban yung anak nitong si Tumang. O, halimbawa yun. Yung anak ni Dong, sigurado magiging aso ni Tambalus Lucion. Okay? Hindi pa pala magiging aso na ni Tambalus Lucion, di pa nananalo. Pero yung anak ni Tumang, naniniwala tayo na hindi magpapakaaso yun dahil nakita nila kung gaano kawalang kwenta yung mga pinaggagawa nila dyan sa House of Representatives. Sana yaang si Hazel Tumang ba pangalan nun? Dinala ho siya ng INC kaya tayo ho'y natutuwa. No? Kaya dahil yung hindi na dinala yung anak nitong si Dong Gonzales. Wala akong kwenta yung mga yan. Ako na ho nagsasabi siya, perwisyo sa bahay niyo mga Gonzales. Punta ko kayo sa Pampanga, punta ko kayo sa District 3. Pagtanong nyo ho yung mga Gonzales na yan, yung si Dong Gonzales kung merong nagawang matino sa Pampanga. Ano yung mga cover court niya? Anak ng tokwa. Walang iya talaga tong si Dong, di ba? All the way. Tumang, ha? Hindi ako nakikialam sa local politics dahil sobrang kakups niyang si Dong Gonzales. Dito sa isa na to,